Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1611 ang mundo ay parang chess. 1611. Hindi alam ni Yefan kung ano ang mali, kahit nasa harap ng mga powerhouse sa buong sinaunang mundo ng engkanto, hindi siya kumikibo. Ngunit nang makita si Ling Yue, na matagal na niyang hindi nakikita, nakaramdam siya ng kaunting gulat sa kanyang puso, at hindi siya makapagsalita ng malakas. Kung hindi magsasalita si Ling Yue, hindi rin makikilala ni Yefan ang babaeng ito. Sa wala pang isang taon, napakalaki ng pagbabago nito, na talagang hindi makapaniwala si Yefan. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Naglalaro ng chess, wala man lang akong TV dito. Naiinip na ako nitong mga araw na ito. Sa wakas, may mga entertainment show na ako. Tumingin si Ling Yue kay Yefan na may kalahating ngiti. Huminga ng malalim si Yefan at kinalma ang sarili, iniisip na hindi maginhawang magsabi ngayon, kaya dapat niyang tapusin muna ang laro ng chess kasama si Yelong Yuan. Sumulyap si Yelong Yuan sa kanilang dalawa sa sandaling ito, humirit ng mahina, iwinagayway ang kutsilyo, at isa pang bakas ang damapo sa chessboard. Ang sword intent ay kumikislap, bumalik si Yefan sa Diyos, at siya ay bumagsak muli. Ang sword intent at sword intent ng dalawa ay ilang sentimetro lang ang lapad kaysa sa linya, at halos bawat hakbang ay eksaktong parehong haba at lapad, at tumpak nilang natamaan ang upuan na gusto nilang kunin. Ang larong ito ng chess ay hindi lamang isang labanan ng talino, ngunit isang mahusay na kompetisyon sa pagitan ng layunin ng espada at layunin ng espada. Pinanood ni Ling Yue ang alternatibong laro sa pagitan ng mag-ama mula sa pintuan, at nanood din ng may kasiyahan. Kapag ang laro ng chess ay nasa kalahati na, ang pattern sa pagitan ng dalawa ay halos hindi na makilala. Mas dominante at agresibo ang estilo ng chess ni Yefan, at nangingibabaw siya sa trend ng chessboard. Kung titingnan mo ito sa mahabang panahon, ito ay tulad ng nakahiga sa gabi upang makinig sa hangin at ulan, ang mga bakal na glacier ng kabayo ay nahulog sa isang panaginip, ito ay parang nanunood ng 1,000,000 bakal na kabalyerya, naglulunsad ng isang mabangis na singil. Ang larong chess ni Yelong Yuan ay mas maingat at mapagpasensya. Bagamat nasa passive defense siya, steadily pa rin siyang naglalaro, hindi binibitawan ang anumang pagkakataon. Unti-unti, pabilis ng pabilis ang espada ni Yefan, habang ang espada ni Yelong Yuan ay medyo mabagal. Ang magagandang mata ni Ling Yue ay kumikislap nang makita niya ito. Bilang isang bystander, unti-unti niyang natuklasan ang isang pahiwatig ng misteryo sa laro ng chess. Ang pag-atake ni Yefan, bagamat tila mabangis, ay talagang magaspang at banayad, at may karagdagang diskarte para sa pangkalahatang sitwasyon. At bagamat maingat at nag-isip ng 2 beses si Yelong Yuan, nang tingnan niya ang pangkalahatang sitwasyon, hindi siya kasing lawak ng kay Yefan. Gayunpaman, hanggang sa huling sandali, mahirap sabihin kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Ang resulta ay nasa linya lamang, ngunit si Yefan ang nagkusa. Alam mo, sino ang lumikha kay Go? Tila casual na tanong ni Yelong Yuan ang mag-isip. Hindi lumingon si Yefan at sinabing, Emperor Yao. Tama, isa ito sa mga ninuno ng aming angkan ng Shenlong, si Emperor Yao. Ayon sa mga makasaysayang tala sa angkan, noong namamatay si Emperor Yao, ibinigay niya ang trono kay Emperor Shan. Tanging ang Go na nilikha niya ang ipinasa sa kanyang sariling anak na si Danzo. Sinasabi na ito ay dahil hindi anak si Danzo. Sabi ni Yelong Yuan, at sa wakas ay naglabas ng kutsilyo at tinamaan siya. Haha, bahagyang tumawa si Yefan. Inihambing ba ng taong ito ang kanyang sarili kina Emperor Yao at Danzu? Itinuro ito ni Yefan gamit ang isang espada, nagmamadaling bumaba, at sinabing, sa palagay ko ay hindi, panahon ng tagsibol at taglagas. Sa Bamboo Book Chronicle, ang sabi nito, ipinakulong ni Shan si Yao, at bumalik sa Yansai Danzo, hindi upang makilala ang kanyang ama. Oo, nakulong ni Emperor Shan si Emperor Yao at pinigilan si Danzo na makilala ang kanyang ama. Bagamat hindi ka panipaniwala, sino ang makapagsasabi kung ano ang nakatala sa mga sinaunang materyales sa kasaysayan? Tumingin si Yelong Yuan kay Yefan nang hindi inaasahan. May nabasa ka ng mga libro, ngunit sa kasamaang palad ay puno ka ng pera, at hindi mo napigilan ang iyong pagmamataas. Sino ang mayabang at ikinukumpara ang kanyang sarili sa isang tulad ng 5 sinaunang emperador? Ngumisi si Yefan. Napabuntong hininga si Yelong Yuan, iwinagayway ang kanyang kutsilyo, at mahinang nagsabi, sa aking palagay, ibinigay ni Emperor Yao ang mundo kay Emperor Shan, ngunit itinuro niya ang Go to Danzu. Ang pagkilala sa mga tao ay maaaring malaman ng mundo. Ang larong chess ay pabago-bago, minsan taksil, minsan marilag, itong maliit na mundo, bakit hindi isama ang malaking mundo? Sumimangot si Yefan, nag-isip sandali, at biglang naalala ang mga salita sa Zhengguang Xianwen, ang damdamin ng tao ay parang papel. Zhangbo, ang mundo ay parang bagong laro ng chess. Tunay nga, tinuruan ni Emperor Yao si Go kay Danzu, bakit hindi niya ibigay sa sarili niyang anak ang patuloy na nagbabagong mundo? Ngunit, sinabi ito ni Yelong Yuan sa kanyang sarili, at pagkatapos ano ang ibig sabihin nito? Nilingon ni Yefan ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang ama,
na walang ekspresyon sa kanyang mukha, at pagkatapos ay tumingin muli sa larong chess sa pader na bato. Napaisip siya. Sa pagpasok nito sa kalagitnaan ng gabi, 80% ng chessboard ay puno ng mga bato. Nang makarating siya sa Yelong Yuan, tiningnan niya ito saglit, pagkatapos ay biglang ibinato ang kutsilyo at nahulog pabalik sa sinaunang puno. Natalo ako, sabi ni Yelong Yuan. Tiningnan ni Ye Fan ang laro ng chess na may kaunting pagkakaiba sa pagitan ng kinalabasan at pagkatalo, ngunit hindi siya masyadong nasasabik. Sa pamamagitan ng larong ito ng chess, mas nakilala siya ni Yelong Yuan, at kasabay nito, mas alam din ni Ye Fan ang kanyang sarili, ang kanyang biolohikal na ama. At anong klaseng tao? Ang mga piraso ng chess ni Yelong Yuan, estilo ng chess, pagsupil, pag-iingat, na parang bawat hakbang, naglalakad sa isang mahigpit na lubad. Sa wakas, anong uri ng sekreto ang itinatago ng isang tao sa kanyang puso, kung ano ang kanyang ginagawa at kung ano ang kanyang ginagawa, at gaano karaming pressure ang iyong tiniis? Bakit hindi mo itanong? Tumingin si Yelong Yuan kay Ye Fan sa oras na ito, ngunit nagsiwalat siya ng isang pambihirang pahiwatig ng kaginhawaan. Obvious naman. Hindi siya nadismaya sa pagkatalo. Ang nakita niya sa estilo ng chess ni Ye Fan ay hindi lang kay abangan, domineering, mayroon ding grand layout, long-term vision, at sapat na isip. Sa pagtingin sa mga mata ni Yelong Yuan, tila naiintindihan ni Ye Fan ang kwento ni Emperor Yao at Danzu ng sabay-sabay. Tila masama ang pakikitungo niya sa kanyang anak, ngunit hindi naman ito totoo. Minsan, kung ano ang nakikita mo, kung ano ang naririnig mo, ay hindi lahat. Maraming bagay ang kailangang unawain. Lumingon si Ye Fan at tumingin kay Ling Yue na nasa pintuan. Okay lang, walang magawa, kailangan mong itago sa babaeng si Yue, fiancé mo siya, sabi ni Yelong Yuan. Namula ang mukha ni Ling Yue, at sobrang curious din siya, kung ano ang sasabihin ni Ye Fan kay Yelong Yuan. Tila puno ng pulber ang mag-amang ito sa tuwing magkikita sila noon. Tila ito ang unang pagkakataon na nag-usap sila ng pribado at pribado sa napakatagal na panahon. Nag-isip si Ye Fan saglit, bago siya nagpasya, sinabi niya, palagi akong may ilang tanong. Sabihin mo sa akin, tingnan natin. Kung ang iniisip mo ay katulad ng gusto kong sabihin, sabi ni Yelong Yuan. Matigas na sinabi ni Ye Fan, kahit na nakikita ko ang Wuzhen sa magkabilang panig, ngunit habang nakakakilala ako ng mas mataas na antas ng mga tao at nakipag-ugnayan sa mga malalakas na tao, mas natitiyak kong mas makapangyarihan si Wuzhen kaysa sa orihinal kong inaakala. Sa palagay ko, alam mo, noong nagkita kayo ni Niewuyo, alam ba ng Diyos ng digmaan na si Niewuyo ay ang matuwid na anak ng Dharma King? Isa pa, noong ipinagbubuntis ako ni Niewuyo at pinatalsik ng Shenlong clan, lihim mo bang pinrotektahan ito? Ako, lihim bang pumayag ang Diyos ng digmaan sa lahat ng ito? Ang huling punto, maging ang pamilyang Ji, ibang angkan, o maging ang buong kaharian ng katapusan ng mundo, sa Diyos ng digmaan. Maliit na bagay lang na mawala sa isang kisap mata, tama. Ito. Mukhang ang sinaunang Diyosa at ang paghahari ng katapusan ng mundo ay nahahati, ngunit sa katunayan, sinadya ba niyang iniwan ang napakaraming nakatagong panganib? Kabanata 1612 Track 1612 ni Niewuyo. Ang mga mata ni Yelong Yuan ay malabo, na parang inaalala ang nakaraan, at umiling siya na may sarkastikong ngiti, siya ang iyong biolohikal na ina, ganoon ba ang pagtawag mo sa kanya sa kanyang unang pangalan? Nag-isip si Ye Fan. Bumaba siya at sinabing, ano ang tawag ko sa kanya, negosyo ko ito, at ngayon kailangan mong sagutin ang tanong ko. Sa isang mahinang buntong hininga, itinaas ni Yelong Yuan ang kanyang ulo at sinabing, noong nasa Dragon Soul pa ako, nakilala ko si Niewuyo. Parang napakasimple ng background niya, pero hindi ko alam kung bakit, pero sa tingin ko napaka-espesyal niya, para siyang pinanganak na may this kind of charm can attract me. Noong mga oras na iyon, wala kaming lakas ng loob na magsabi ng kahit ano tungkol sa relasyon namin sa kanya, dahil ako ang panganay na anak ng pamilya Ye, kahit anong mangyari, siguradong ikakasal ako sa isang babae mula sa pamilyang Shenlong. Pero, ilang bagay, ito ay hindi isang bagay na maaaring kontrolin ng pag-iisip. Sa wakas, isang araw, alam kong may anak siya sa kanyang sinapupunan. At that time, may marriage contract ako kay Ji Rulan. Kahit na hindi ko siya lubos na kilala, ang kasal sa pagitan ng pamilya Ye at ng pamilyang Ji ay napakahalaga. Ito ay may kaugnayan sa katatagan ng pamilya Shenlong. Gayunpaman, kahit na ano, sa katayuan ng aking ama, hanggat siya ay nagsasalita, kami ni Niewuyo ay magkasama, at walang sinuman ang manggahas na gumawa ng mga irresponsibleng pananalita. Para sa kanya, hindi ito big deal. Masyadong magulo. Pinatay niya ang maraming tao para sa pakikipaglaban noong bata pa siya, at pagkatapos ay itayo ang mga sinaunang Diyos. Naisip ko na kung tatanungin ko ang aking ama, tiyak na ipapangako niya sa akin at kay Niewuyo na doon. Kasabay nito, pagkatapos ng lahat, siya ay buntis ng isang bata, at kahit na hindi siya mula sa angkan ng Shenlong, hindi bababa sa hindi mula sa dugo ng ibang mga angkan. Gayunpaman, noong panahong iyon, sinabi ng aking ama na ayaw niyang makialam at hiniling sa akin na makuha ang pahintulot ng buong Ye clan at Ji clan elders. Kasama si Niewuyo. Pagkasabi nito,
Umiling-iling si Ye Longyuan at sinabing, dahil ako ay matino, kahit na hindi ko pa naiintindihan kung ano ang hitsura ng aking ama, alam kong siya ang Diyos ng digmaan na kinatatakutan ng lahat. Ngunit, isang bagay ang malinaw sa akin, hindi niya pinapahalagahan ang iniisip ng ibang tao. Ang Presbyterian Church. Sa mata niya, wala lang. Ang mga ninuno ay lahat ay pinigilan niya at maaari lamang pumunta sa pag-address, euphemistically tinawag itong paghabol sa Dao, ngunit wala silang karapatang magsalita, at sila ay hindi mabata na napahiya sa labas. Ano ang Presbyterian Church? Bilang kanyang panganay na anak, sa unang pagkakataon sa aking buhay, humingi ako sa kanya ng isang bagay. At ito ay isang masayang pangyayari, na sinasabi sa kanya na mayroon siyang apo na hahawakan. Bilang resulta, sa unang pagkakataon, sinabi niya na gusto niyang humingi ng opinyon ng Presbyterian Church. Ye fans. Nataranta ang buong katawan, at bigla siyang may naisip, at sinabing, maaari bang? Bago dumating si Ye Wuyo sa Ye clan para mamagitan sa akin, at bago pa mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, nabanggit mo na ito sa martial god. Tama, mapait na tumango si Ye Longyuan at sinabing, noong panahong iyon, hindi ko alam na si Ye Wuyo ay ang matuwid na anak ng Dharma King at isang especially iya para sa kaharian ng katapusan ng mundo. Ang layunin niya ay mapalapit sa mga anak ng aming angkan para magkaroon ng akses sa angkan. Ilang lihim. Gayunpaman, pagkatapos niyang makasama ako, nagbago ang isip niya, lalo na pagkatapos niyang mabuntis ka, gusto niyang alisin ang dobleng pagkakakilanlan. Sa katunayan, alam din niya na siya ay isang maliit na sangla lamang at hindi maaaring baguhin ang pangkalahatang sitwasyon. Hangga't tinanggap siya ng aking ama, walang nang ahas na gumawa ng mga irresponsibleng pananalita. In the end, she stayed in the Ye family peacefully. Kahit concubine lang siya, nakilala niya siya. Ngunit hindi ko akalain na tatanggi talaga ang aking ama na protektahan siya at ang bata sa kanyang tiyan, at sa halip ay ipaubaya ang lahat sa konseho ng mga elder upang hawakan. Naikuyong ni Ye Fan ang kanyang mga kamao, narinig niya ito, marami na siyang naisip tungkol sa naiintindihan. Alam niya sa mahabang panahon na si Ye Wuyo ay ang matuwid na anak ng Dharma King, at alam niya na kung ang mga matatanda ay pupunta upang mag-imbestiga, makikita nila ang problema. Tumango si Ye Longyuan, tama, pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, sa wakas nalaman ng mga matatanda. Ang pagkakakilanlan ni Ye Wuyo sa Doomsday King Power. Sa oras na iyon, malapit ka ng ipanganak, at hindi siya nang ahas na bumalik sa kaharian ng Doomsday. Dahil malaki ang posibilidad na hindi nila gusto ang isang binhi ng pamilya Shenlong. Kahit isinilang ka, gagamitin ka bilang kasangkapan para harapin ang pamilya Shenlong. Kaya, pumunta siya sa pamilyang Ye, lumuhad doon, tinalikuran ang kanyang paglilinang, gustong tanggapin ng mga matatanda, ngunit nabigo sa huli. Ito, baka alam mo na, may bakas sa mga mata ni Ye Fan. Namula, naisip ang sitwasyon ni Ye Wuyo noon. Ang buntis na babae na nakaluhod sa labas ng tarangkahan, iniwan ang kanyang pagtatanim, at nasa mahinang katawan, ay hindi maiwasang makaramdam ng pagsikip ng pagkakasala sa kanyang puso. Masyado ba siyang malupit sa kanyang biological mother? Siya sa katunayan, ibinigay na niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maipanganak ang kanyang sarili. Si Ling Yue, na nakasandal sa pinto, ay napatikip na sa kanyang bibig nang marinig niya ang mga salitang ito, ang kanyang mga mata ay puno ng mga kristal, at bilang isang babae, mas lalo siyang nalungkot. Ano ang tungkol sa iyo? Nagtanong si Ye Fan sa isang diretsyong mata, nasaan ka noong panahong iyon? May bakas ng kalungkutan sa mga mata ni Ye Longyuan. Nalaman ko na isa siyang especially iya. Sa simula pa lang, sadyang ginawa niya ang gusto ko, sinusubukan niya akong magustuhan niya. Noon, wala akong pakialam sa kahit ano. Ako. Aminin mo, noon, hindi pa ako sapat, gusto mo ni Ye Wuyo na kamuhian ako, it's a matter of course. Pero hindi na maibabalik ang panahon, kahit bumalik pa ako sa umpisa, hindi ko alam kung mas makakapili pa ba ako. Pagkatapos ay maaari akong ipanganak ng hindi nilalason. Ginawa mo ba ito, o ang Diyos ng digmaan ay lihim na nagprotekta sa akin? Walang pakialam na tanong ni Ye Fan. Sinabi ni Ye Longyuan, sa totoo lang, kahit na alam ng mga matatanda na si Ye Wuyo ay isang especially iya, ngunit siya ay buntis sa iyo at sa apo ng Diyos ng digmaan, walang sinuman ang maglalakas loob na hawakan siya, kung hindi, siya ay naaresto matagal na ang nakalipas. Pinatay. Nang maglaon, upang maitago ka, hiniling ko sa matandang alipin na ibaba siya sa bundok, ipinanganak ka sa daan, at ibinigay ito kay Hu Xiaoqin. Sa katunayan, lihim kong binibigyang pansin ang lahat ng ito. Ngunit sa oras na iyon, hindi ko mapapatawad si Ye Wuyo, naisip ko lang na siguraduhin, hindi ka papatayin ng pamilya Ji. Nakakalungkot lang, bilang Dragon King noong panahong iyon, kahit na pinigilan kita na patayin, wala akong panahon para pigilan ang pagkamatay ng iyong adoptive mother. Kung tungkol sa katotohanan na kinuha ka ng mga matanda, hindi ko inaasahan na, kung tutusin, ito ay isang S-rank na organisasyon, kaya mahirap pigilan. Sinabi ni Ye Fan na may masalimuot na ekspresyon, ngunit kahit na hindi mo ito mapipigilan, para sa Diyos ng digmaan, natatakot ako na ang lahat ng ito ay nangyari mismo sa ilalim ng kanyang ilong. Hindi mo ako kayang protektahan. Ang lahat ay parang pagpayag ng martial god, na nagbukas ng pinto sa likod para sa iyo.
Maiintindihan mo naman, mukhang hindi ko na kailangan pang ipaliwanag. Sinabi ni Yelong Yuan na may matinding takot sa kanyang mga mata, dumating ako mamaya, lumipas ang pagkatapos ng ilang taon, unti-unti kong napagtanto. Ang lahat ng ito ay talagang pinadali ng aking ama ng palihim. Kung hindi niya pinayagan at itinulak ito sa likuran niya, hindi sana ganoon. Ang pagkakakilanlan ni Yehuyo ay hindi maaapektuhan ng kung ilantad mo ito ng napakabilis, hindi ako magpapakasal kay Jirulan sa pagmamadali. Sa kabaligtaran, hindi ka maliligtas, at si Yehuyo ay hindi magkakaroon ng pagkakataong maka-abroad ng buhay. Kabanata 1613 Bakit? 1613. Tulala si Ye Fan, bagamat nahulaan na niya sa simula, ngunit talagang nakakuha siya ng kumpirmasyon mula sa bibig ni Yelong Yuan, at nakaramdam pa rin ng panginginig, na lumalabas sa kanyang mga buto. Tungkol sa sinabi mo, kung ang Doomsday Kingship ba ang kalaban ng tatay ko, hindi ko alam, dahil hindi ko pa nakikilala ang Doomsday King. Ngunit isang bagay ang masisiguro ko, kung ayaw ng aking ama na labanan ng ibang mga angkan ng mga ugat ng dragon, kung gayon ay kaya niyang burahin ang lahat ng mga ninuno na iyon. At walang magiging sitwasyon ng Shenlong clan ngayon, sabi ni Yelong Yuan. Nanlamig ang puso ni Ye Fan, at sigurado, ang magulong sitwasyon ng angkan na ito, ang paghahari ng Doomsday na inaasam ng ibang bansa, ay sadyang iniwan ng Diyos ng digmaan. Ngayon dapat mong maunawaan kung bakit ko sinabi, dapat kang matakot kay Ye. Wuya, tama ba? Napabuntong hininga si Yelong Yuan na may mga pagbabago sa kanyang mga mata, anong uri ng kalikasan ng tao, kahit na ang kanyang sariling mga inapo ay dapat naganap sa awan ng mga piraso ng chess, tiningnan niya ang aming mga puso at puso, ngunit siya ay nakikipag-chat at tumatawa ng masayang. Bakit niya ito inayos? Ano ang pakinabang nito para sa kanya? Tanong ni Ye Fan na nakakunot ang noo. Mapait na ngumiti si Yelong Yuan, kung alam ko, bakit ako magiging parang pagong sa loob ng mahigit 20 taon. Tumingin si Ye Fan sa itim na kutsilyo sa ilalim ng sinaunang puno, naalala ang layunin ng espada ni Yelong Yuan, at nagtanong na may bakas ng haka-haka, sinasadya mo bang? Binago ang trajectory ng cultivation. Oo, tumango si Yelong Yuan at sinabi, dahil napagtanto kong may palihim na binabalak ang aking ama, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang baligtarin ang aking gagawin. Nag-iisip. Noong una gusto kong pumunta sa iyo at magpaliwanag kay Yehuyo, ngunit sumuko ako. Gusto kong pigilan si Ji Yutang na lumapit kay Fenger, ngunit sumuko na rin ako. Ako ay orihinal na nililinang ang siyam na pagbabago ng Divine Dragon at mga panloob na kasanayan, ngunit ako nang malapit na akong masira ang larangan ng konsentrasyon, huminto ako muli. Ang Dragon King ng Dragon Soul, hindi ko gagawin. Hindi ko gustong sumali sa Yinlong, ngunit pumunta ako. Sa kabuuan, hanggat ang aking ama ang nag-aayos ng mga bagay-bagay, gagawin ko ang aking makakaya upang gawin ito sa kabaligtaran na direksyon. Kabilang dito, gusto ka niya, at umaasa na mapapangasawa mo ang babaeng Yue sa pamilya Hui at mamanahin ang negosyo ng pamilya. Natural, tututulan ko rin ito. Natigilan si Ye Fan. At maging si Ling Yue sa pasukan ng patio ay natigilan. Walang nag-akala na si Yelong Yuan ay hindi target si Ye Fan, kundi ang kanyang matandang anak na si Ye. Wuya. Nako, sayang, hanggang sa mawala na ang tatay ko sa mundong ito, sobrang gwapo, napaka-carefree, bigla akong nagising, I am so stupid. Talagang tanga ka, lahat ng paglaban mo. Bahagi lahat ng chess game niya. Naisip na ni Ye Fan sa kanyang puso, at maraming pagdududa ang nalutas sa wakas. Sa katunayan, si Yelong Yuan, ni Yehuyo, mismo, maging si Ye Fang, Jirulan, at iba pa. Maghintay, sa nakalipas na 20 taon, ang lahat ay nagdusa ng higit pa o mas kaunti. At ang lahat ng ito ay alinman ay inayos ng Diyos ng digmaan ng tahimik o lihim na pinadali. Kahit na hindi alam ni Ye Fan na ang Diyos ng martial arts sa kalaunan ano ang layunin, ngunit tiyak na hindi ito ang nangangailangan ng kahalili. Dahil dapat alam niya na pagkatapos malaman ang lahat ng ito, hindi siya papayag na kunin ang pamilya Ye. At saka, para sa Diyos ng digmaan, kung gusto lang talaga niyang linangin ang isang kahalili, bakit niya pahihirapan ang kanyang mga inapo ng hindi mabata? Ano? Para siyang demonyo. Tahimik na nakatayo si Ling Yue sa pintuan, ang kanyang mga mata ay puno ng masalimuot na pag-iisip, nahihirapan siyang tanggapin, ang ganoong uri ang lolo ng Diyos ng digmaan, ay gagawa ng isang malamig at walang awa na bagay. Alam ko, wala akong anumang katibayan upang patunayan na ang aking ama ang nag-ayos ng lahat ng ito, dahil wala akong mahanap na anumang malinaw na motibo, at walang anumang dahilan. Kung sasabihin ko sa iba ang tungkol sa mga kaisipang ito, malamang naiisipin nila na baliw ako. Kumbaga, kung narinig mong sinabi ko ang mga salitang ito noong kababalik mo lang sa China, siguradong iisipin mo na ako ay nagsasalita ng walang kaparirikan. Kaya, sa paglipas ng mga taon, sabik akong malutas ang misteryo, malaman kung ano mismo ang gusto ng aking ama. At malaman ang kanyang layunin, upang makuha ko ang sanhi at bunga. Umiling si Yelong Yuan na may malungkot na ngiti at sinabing. Sa kasamaang palad, hanggang sa mawala siya kasama ang matandang utusan, hindi ko talaga siya matanong, bakit? Nang marinig ito, hindi napigilan ni Ye Fan na mahulog sa pagmumuni-muni. Mula sa puntong ito, tiyak na, hindi maiiwasan, sa halip na, aksidenteng.
na 2 beses niyang nakilala si Yewuya. Mukhang walang masamang hangarin si Yewuya sa kanya, at tinulungan din niya. Siya ay sobrang abala na tila wala siyang balak na magplano laban sa kanya, o pilitin siyang gawin ang anumang bagay. Ngunit kung tama ang hula ni Ye Longyuan, at kung siya ay isang mahalagang bahagi sa larong chess ni Yewuya, sigurado si Yewuya na sa huli ay gusto niyang makakuha lang ng resulta. Yewuya, anong uri ng mga pakinabang ang gusto mo mula sa iyong sarili? Biglang naalala ni Ye Fan na misteryosong ngumiti si Yewuya at nag-iwan ng pangungusap, hindi ka papatay. Inaalala ang eksena noong panahong iyon, naramdaman ni Ye Fan ang malamig na mga kamay at paa gamit ang nakakatakot na mga mata. Gudong. Napalunok at bamulong si Ye Fan, sa tingin mo ba? Para siyang kamag-anak mo. Sumimangot si Ye Longyuan at nag-aalangan na sinabi, ikaw. Ganito rin ba ang nararamdaman mo? Sa pagkakataong ito, hindi man direktang sabihin ng mag-ama, alam na nila ang sagot sa puso ng isa't isa. Lihim na nahulaan ni Ye Fan na marahil ang gusto ni Yewuya ay sa kanya talaga sa isang tiyak na araw, sa isang tiyak na sandali, sa isang tiyak na lugar sa hinaharap. Ito ay kamatayan. Iyon ang sinabi niya, the time of death. Bagamat medyo kakaiba at hindi maipaliwanag, ang pakiramdam na ito ay talagang nagpaparamdam kay Ye Fan na parang nakabara siya sa kanyang lalamunan, at pakiramdam niya ay malapit na siyang magsuka. Iniisip ang sarili niyang kapalaran, baka laruan lang ng isang tao, tumatalon-talon na parang payaso sa ilalim ng ilong. Desperado na sinusubukang mabuhay, ngunit para lamang pumunta sa sandali ng kamatayan, na inihanda ng ibang tao, ang pakiramdam na ito ay nagparamdam kay Ye Fan na ang lahat ng mga daluyan ng dugo sa kanyang katawan ay sesibog. Tila naiintindihan niya kung bakit ginawang sira-sira ni Ye Longyuan ang kanyang buhay upang labanan ang kapalaran. Huwag kang magalit, hindi malulutas ng galit ang anumang problema. Kung gusto mong tanungin siya ng malinaw kung bakit lahat ng ito, ipagpatuloy mo lang ang buhay. Napakaraming maling bagay ang nagawa ko, at mayroon akong mga pagpipilian na hindi ko pagsisisihan. Ngayon, maraming bagay, hindi ko na maibabalik. Iba ka, buhay mo, at least sa ngayon, hindi naman masyadong masama ang resulta, kahit anong ayos niya, kailangan mo lang pumili na karapat-dapat sa iyong puso at iyon na. Pagkatapos magsalita ni Ye Longyuan, kumilos siya, at nahulog sa kanyang mga kamay ang itim na kutsilyo. Nandito ka na, oras na para bumaba ako ng bundok. Nasabi ko na ang lahat ng masasabi ko sa iyo. Kayo ni Yue girl, kaya nyo na ang sarili nyo. Pagkatapos sabihin iyon, handa nang lumipad pababa si Ye Longyuan. Ngunit pinigilan siya ni Ye Fan at sinabing, ikaw ba? Pupunta ka ba sa kanya? Malinaw na naunawaan ni Ye Longyuan ang, siya, na ito nang napakabilis, kahit na hindi niya binanggit kung sino iyon. Matapos manahimik ng mahabang panahon, bumantong hininga si Ye Longyuan, sumunod ka lang sa kapalaran. Ikaw, trituhin mo siya ng mabuti. Pagkatapos sabihin iyon, ang figure ni Ye Longyuan ay mabilis na lumipad pababa sa bangin. Sa labas ng courtyard, biglang tumahimik. Huminga ng malalim si Ye Fan at hindi inisip ang mga bagay na hindi niya maisip sa ngayon. Nang tumingala siya, nakita niyang nakatingin din sa kanya si Ling Yue. Nagtama ang mga mata, at ang kapaligiran ay bahagyang lumipas bago sinabi ni Ye Fan, Wei, pasensya na, dapat ay pumunta ako sa iyo ng mas maaga. Ayaw mong intindihin, natural na hindi mo ako makikita. Tumingin sa kanya si Ling Yue na may nakakalokong ngiti, pumunta ka sa akin ngayon, gusto mo bang maintindihan? Kabanata 1614 na tumingin sa isang bagay. 1614. Mukhang nahihiya si Ye Fan at hindi alam kung paano sasagutin. Nag-alinlangan siya at sinabing, narinig ko. Nakipagpustahan ka kay Ye Feng. Oo, tumanggo si Ling Yue at sinabing, bakit, hindi ba? Bumantong hininga si Ye Fan, naglakad papunta sa gate ng courtyard, at sinabing, inimbestigahan ko ang kanyang karanasan sa ibang bansa, at napakahinala nitong sandali. Pagbalik niya sa pagkakataong ito, malamang na nagtatago siya ng ilang mga nakatagong sikreto. So ano, sinong walang sikreto? Sabi ni Ling Yue. Ngunit nangako ako sa iyong ama na aalagaan ka. Kung may anumang problema kay Ye Feng, maaaring masaktan ka, sabi ni Ye Fan. Isang hitsura ng pagkabigo ang lumitaw sa magagandang mata ni Ling Yue, sa pagtatapos ng araw, pumunta ka sa akin dahil lamang sa ipinagkatiwala sa iyo ng aking ama noong siya ay namatay. Hindi nakaimik si Ye Fan, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ako. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Ling Yue. Huminga ng malalim si Ye Fan at mariing sinabi, kahit hindi ako pinagkatiwalaan ng iyong ama, ako mismo ay nagmamalasakit sa iyo. Ang mga mata ni Ling Yue ay kumislap sa ekspresyon, at nagtanong siya ng mapaglaro, anong uri ng pag-aalala? Para ba sa mga kaibigan? O para sa mga babaeng kaibigan? O para sa mga babaeng kaibigan sa mga espesyal na relasyon? Gaano kalaki ang pag-aalaga sa partikular? Ano? Nagulat si Ye Fan, at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Para sa ilang kadahilanan, siya, na palaging may tiwala sa sarili sa pag-uusig sa mga babae, ay nasa kawalan ng kaharap si Ling Yue sa sandaling ito. Noong kaharap niya si Ling Yue noon, hindi kailanman naramdaman ni Ye Fan ang pagiging pasibo. Hindi ko alam kung ano ang naranasan ng babae nitong mga nakaraang buwan, at napakalaki ng pinagbago nito.
Nakita ni Ling Yue ang naaagrabyado na tingin ng lalaki, Puchi, na matamis na ngumiti, itinaas ang kanyang kamay sa isang tabi, at sinabing, gusto mo bang pumasok at uminom ng isang tasa ng tsaa? Tumango si Ye Fan na parang amnesia. Nang papasok na si Ye Fan, muling nagpout si Ling Yue, tahimik sa kalagitnaan ng gabi, nag-iisa, at sa pangalan, ako ang iyong fiancé. Pumapasok ka sa aking lugar ng ganito. Hindi ba ito ay medyo hindi naaangkop? Alam ni Zhu, pero... Natigilan ang ekspresyon ni Ye Fan, parang... Medyo. Sasabihin na sana niya na medyo kakaiba, ngunit nang makita ang singkit na mga mata ni Ling Yue, kaagad, alam kong dinala ulit ako ng babaeng ito sa kanal. Ano ba? Banibiro siya nito. Ling Yue, huwag kang masyadong lumayo, niloloko mo ba ako? Umiling si Ye Fan, gumawa ng malalaking hakbang, at dumiretso sa pinto. Ngunit papasok na sana siya sa pinto, isang malakas na puwersa ang sumugod sa kanya. Isang gininto ang liwanag ang kumislap, biglang naging tense ang nervyos ni Ye Fan, ang kanyang mga braso ay nakakross, at ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin pabalik ng 3 o 4 na metro. Si Ye Fan ay nakatingin sa gate ng courtyard ng may pagtataka, at pagkatapos ay tumingin kay Ling Yue, na ang mga mata ay bahagyang mapaglaro, at biglang naalala na ang courtyard ay pinaghihigpitan. Pinapapasok mo ba ako o hindi mo ako papapasukin? Natahimik si Ye Fan saglit. Hindi niya magagamit ang kanyang sword intent to slash a single blow para lang makapasok sa bakuran na ito. Itinaklap ni Ling Yue ang kanyang mga kamay sa kanyang harapan at sinabing, sino ba ang nagsabi sa iyo na pumunta ka lang sa sulok at tumangging sagutin ang tanong ko ng maayos? Napabuntong hininga si Ye Fan at sinabing, nakarating na ako, hindi ko ba maipaliwanag ang problema? Kung hindi ako nakipagpustahan kay Ye Fan, pupunta ka ba ngayon? Tanong muli ni Ling Yue. Medyo nahiya si Ye Fan, siguro. Mamaya pa, pero lagi kitang iniisip sa puso ko. Alam ko naman na walang tapang ang mga taong mapagnanakaw, at ang ganda-ganda sa labas, lahat matatakot ako sa'yo, bakit takot kang makilala ako? Natatakot ka ba na pipilitin kitang pakasalan ako, o natatakot ka ba sa asawa ni Xiao Shu? Binigyan siya ni Ling Yue ng isang galit na tingin. Nang marinig ni Ye Fan ang babaeng nagsabi nito, tila masyado siyang nag-iisip. Ngayon na ang kanyang lakas, kahit na direktang kinuha si Ling Yue, sino ang maglalakas loob na magsalita ng kalahating salita? Ang angkan ay hindi nang ahas na ituro ang mga daliri sa kanya sa mahabang panahon, tulad ng kanyang kasal kay Su Qingzhou, walang sinuman sa angkan ang maglalakas loob na tutulan ito ng direkta ngayon. Kahit nagalit sa kanya si Su Qingzhou sa bahay, makakahanap siya ng paraan para suyuin siya, at palaging may puwang para sa pagbabago. Pero ang problema, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Ling Yue. Medyo napahiya si Ye Fan. May sasabihin sana siya, ngunit nakita niya si Ling Yue na isinara ang pinto. Kamahalan na hari ng impyerno, hindi sisirain ng batang babae ang pagkakasundo ng iyong pamilya, at huwag mo itong paalisin. Magalang nang umiti si Ling Yue, ngunit direktang isinara ang pinto. Bang! Tumingin si Ye Fan sa nakasarang pinto ng courtyard at nag-alinlangan sandali. Galit ba itong si Ling Yue? Niloloko mo ba ako? Hindi kaya dumating siya sa lahat ng paraan, at ito ay talagang natapos ng ganito. Nagpakita ng determinasyon ang mga mata ni Ye Fan. Hindi, kailan ba naging dominado ng mga babae ang mga iniisip niya? Hindi ko alam ang partikular na sitwasyon sa bakuran na ito. Maingat na lumakad si Ye Fan sa pintuan, sinusubukang itulak at subukan itong muli, upang hatulan kung paano makapasok. Ngunit sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, nalaman niyang wala ng lakas para labanan ang pagkakataong ito. Squeak! Bumukas ang pinto. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay tumingala at nakita na nakatayo si Ling Yue sa looban, nakatingin sa kanya na may kalahating ngiti. Biglang natauhan si Ye Fan, at walang imek na bamantong hininga, sinusubukan mo ba akong muli? Sadyang isinara ng babae ang pinto para makita ang mga bisita, ngunit sa totoo lang gusto niya itong makita. Malakas ba ang pagkahumaling na makilala siya? Kung hindi ako magtetake ng risk at itulak ang pinto, natatakot akong matatapos talaga silang dalawa. Ito ay hindi lamang isang pintuan sa looban, ngunit sa katunayan ang pintuan ng puso sa pagitan ng dalawa. Isara mo ang pinto, pasok ka. Nagpakita ng lamang ang mga mata ni Ling Yue, tumalikod siya, at naglakad pabalik sa study kung saan kumikislap ang ilaw ng kandila. Naliligo sa pilak puting liwanag ng buwan, sa ilalim ng manipis na klasikal na mahabang damit, ang katanji tangi at pinong katawan ay nagbabadya. Tumingin si Ye Fan sa likod ng babae, napalunok, at marahang isinara ang pinto. Sinulyapan ko ang bakuran at nakita kong may mga gulay at punong namumunga sa paligid, pati na rin ang ilang mga gamot, iba't ibang kulungan at istan, at nakita kong maingat itong inaalagaan tuwing weekdays. Makatuwiran na ang pagbabawal sa Kiman ay maaari lamang gawin sa Honghuang Stone, ngunit sa ilang kadahilanan, hindi man lang mapansin ni Ye Fan ang pagkakaroon ng Honghuang Stone, na talagang kakaiba at kakaiba. Ngunit ang kanyang isip sa ngayon ay wala sa pag-aaral sa bakuran. Kasunod ng mga yapot ni Ling Yue, pumasok si Ye Fan sa study, at agad na naamoy ang magandang natural na insenso, na hinaluhan ng halimuyap ng katawan ng mga babae.
Kinuha ni Ling Yue ang purple sand teapot at ibinuhos kay Ye Fan ang isang tasa ng tsaa. Subukan natin ito, ang aking pinakabagong herbal tea ay ginawa ayon sa recipe ng tsaa na iniwan ng Wu Zhen. Lumapit si Ye Fan, kinuha ang maliit na tasa ng tsaa, at inamoy ito. Malamang na nakikilala niya ang ilang mga panggamot na materyales, ngunit mayroon pa ring ilang mga espesyal na pabango na hindi maaaring makilala. Pagkatapos humigop, biglang natuklasan ni Ye Fan na ang herbal tea na ito ay talagang nasa katawan, na nagpapabilis sa pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Kahit na ang epekto ay hindi partikular na malakas, ito ay napakalakas, pagkatapos ng lahat, ito ay isang inumin lamang ng tsaa. Hindi katakataka na ang iyong cultivation base ay umabot sa Lycan Shaocheng. Sa lugar na ito, ang pag-inom ng ganitong uri ng tsaa araw-araw at pag-unawa dito ng may matinding konsentrasyon ay talagang nakakatulong sa kasipagan. Medyo nagulat si Ye Fan ngayon, kung paano umunlad ng napakabilis ang cultivation ni Ling Yue, at naabutan niya ang bilis ni Su Qingzhou. Tila ang kayamanan na iniwan ng Diyos ng digmaan ay nakatulong sa kanya na mabilis na makalusot sa mga tanikala. Kinagat ni Ling Yue ang kanyang mga labi at ngumiti, pumunta sa isang bookshelf, at sinabing, may ipapakita ako sa iyo. Kabanata 1615 Ano ang kanyang pagkakakilanlan? 1615. Ano? Nagtataka si Ye Fan. Ibinaba ni Ling Yue ang isang mahalagang pulang kahon ng sandalwood mula sa bookshelf, na mukhang isang kahon ng alahas. Pagkatapos ilagay ang kahon sa mesa, binuksan ito ni Ling Yue. Alam mo ba ang bagay na ito? Tanong ni Ling Yue. Tiningnan ni Ye Fan ng malapitan at nakitang may isang itim, bilog na hugis pulse na bagay na parang metal at jade, na gawa sa hindi kilalang materyal. Ang buong hugis ay parang dragon, ngunit parang ahas din. Anyway, isa itong nilalang. Kinakagat ng bibig nito ang dulo ng sariling buntot, kaya bumubuo ng bilog. Ang dahilan kung bakit hindi ito mukhang bracelet ay dahil sa sobrang liit nito na kahit kamay ng mga babae ay iniisip na ito ay maliit, ngunit kung ito ay isang singsing, ito ay napakalaki. Ang bakura na ito ay iniwan ng Diyos ng digmaan at ibinigay sa akin. Nakita ko ang lahat ng nasa loob nito. Ang hindi ko lang makita ay kung ano yun. Tahimik na sinabi ni Ling Yue, sa nakalipas na ilang buwan, hindi ako nang ahas na banggitin ito kahit kanino, nandito ka, para lang tanungin ka. Saglit na natigilan si Ye Fan, nakaramdam ng kaunting saya sa kanyang puso, at ngumiti, sa puso mo, mapagkakatiwalaan ako ng sinuman. Lumingon sa kanya si Ling Yue, kumikinang ang kanyang mga mata, bakit, masaya ka bang marinig iyon? Napangiti si Ye Fan Xiao, nang hindi nagsasalita, kinuha niya ang maliit na itim na pulse at tiningnan itong mabuti. Ang bagay na ito, tila isang simbolikong palamuti ng Ouroboros, ungol ni Ye Fan. Ouroboros. Ano iyon? Tanong ni Ling Yue. Sinabi ni Ye Fan, ito ay isang napakasinaunang simbolo, at hindi ko alam kung kailan ito lumitaw. Sa mitolohiya, sa mga sinaunang guho, at sa mga sinulat ng ilang sinaunang pantas, ito ay binanggit. Sa pangkalahatan, ito ay isang ahas. Palagi niyang nilalamon ang sarili niyang buntot, ngunit patuloy na lumalabas sa kanyang katawan, ibig sabihin ay halos walang katapusan, circulation, at walang katapusan. Halimbawa, sa pananaw ng mundo ng sinaunang iskolar na si Plato, ang ating mundo ay napapalibutan ng isang Ouroboros, na paulit-ulit, na sumisimbolo din sa patuloy na muling pagkakatawang tao ng mundong ito. Naniniwala din ang ilang mga iskolar na ang Ouroboros ay sumasagisag sa walang katapusang ikot ng sansinukob at isang simbolo ng immortalidad, katulad ng phoenix na patuloy na isinilang na muli mula sa abo. Kakaibang sinabi ni Ling Yue, kung ang Diyos ng digmaan ay napakamapagmataas at mayabang, tiyak na hindi niya ipagmamalaki ang mga iniisip ng ilang iskolar. Para sa kanya, hindi ito dapat isang simpleng simbolo ng Ouroboros, o iba pa ba ang ibig sabihin nito? Hindi talaga maintindihan ni Ye Fan, bakit ang Diyos ng digmaan ay nag-iiwan ng kakaibang bagay dito, at nangongolekta ng ilang maliliit na accessories na may mga mythological at religious na kulay. Hindi ito ang kanyang estilo. Sinubukan ni Ye Fan na gamitin ang kanyang tunay na kakanyahan para makita ito. Matapos tingnan ang Ouroboros saglit, nalaman kong hindi ko malaman kung anong material iyon. Oh, babawiin ko ito at hayaan si Yun Yao na pag-aralan ito. Gamit ang pinaka-high-tech na pamamaraan, baka malaman niya kung saan nanggaling ang bagay na ito. Tanong ni Ye Fan. Tumango si Ling Yue, iyon ang ibig kong sabihin, sa totoo lang. Akala ko ang bagay na ito ay isang pirasong alahas lamang. Ngunit kapag sinabi mo ito, malabo kong nararamdaman na ang Ouroboros, na ito ay may kinalaman sa pamamaraan ng Kiman na iniwan ng martial god. Nagtataka na tanong ni Ye Fan, natutunan mo ba ang pamamaraan ng Kiman? Itinuro ba niya ang lahat sa iyo? Tila labis kanyang pinahahalagahan, at binigyan kanya ng mga nakatagong kayamanan na ito bago umalis. Inilibot ni Ling Yue ang kanyang mga mata sa lalaki, ngunit ang sandaling ito ng galit at hinanakit ay puno ng pagmamahalan, na nagpakibot ng ulo ni Ye Fan. Alam mo ba kung gaano ako nag-effort para makarating dito? Umiling si Ye Fan. Napakahirap ba? Iniunat ni Ling Yue ang kanyang maputi at malambot na kamay, at habang hawak ang kanyang manipis na mga daliri ng jade, binilang niya,
pagkatapos kong pumunta sa Yield, matututunan ko munang gumawa ng apoy, magluto, mag-scrape ng kaliskis ng isda, pumatay ng manok, maghugas ng bituka ng baboy, at mag-flip ng kutsara sa kusina. Magprito. Nang maglaon, nagpunta ako sa hardin ng gulay, nagbunot ng damo, nagsarol, nagtanim ng mga gulay, nagtayo ng kulungan, nagtayo ng stand, namitas ng dumi, at pagkatapos ay nagbuhos ng dumi sa mga gulay na iyon. Natigilan sandali si Yefan, at hindi makapaniwalang sinabi, ano? Painumin mo ang tae. Ito ay. Napakahirap isipin na si Ling Yue, na ipinanganak bilang anak ng isang anak na babae at isang internasyonal na reyna, na pumasok sa pamilya ni Ye bilang ang hinaharap na batang may bahay, ay talagang gumagawa ng mga magaspang at maruruming trabaho sa bahay ni Ye. Iniisip ko pa lang ay naaawa na ako sa babaeng ito. Sa tingin mo ba ang wulan na tela na iyon? Sa tingin mo ba nandito ako, nag-e-enjoy ng magagandang damit at pagkain araw-araw? Tanong pabalik ni Ling Yue. Napangiti ng awkward si Ye Fan. Kung tutusin, inisip niya talaga na kahit papaano ay treatuhin ng magalang ang mga babae sa bahay ni Ye at hindi sila maghihirap. I'm sorry. Kung alam ko ito ng mas maaga, dapat ay dumating ako ng mas maaga. Bumantong hininga si Ling Yue, sa totoo lang. Walang dapat sisihin sa iyo. Ang mga bagay na ito rin ang gusto kong gawin, at hindi ako pinipilit, kaya walang dapat ireklamo. Ito ba ang ipinagagawa sa iyo ni Ye Wuya? Siya ba ang nangako sa iyo na gagawin mo ang maruming gawain at tuturuan ka ng mga diskarte sa Kimen? Tanong ni Ye Fan. Umiling si Ling Yue at sinabing, hindi, wala akong labis na pag-asa na may ituro sa akin ng martial god. Hanggang sa lumakad na ang Diyos ng digmaan ay unti-unti niyang naiintindihan na sinadya niya akong subukan, para maasa at subukan ang aking Xinxing. Noong una, umaasa lang ako. Na makikilala ako ng Diyos ng digmaan at ng pamilyang Ye. Ikaw Fan. Biglang natauhan, at nakaramdam ng pagkahilo at hiya. Gusto ni Ling Yue na kilalanin bilang batang lola ng pamilya Ye, hindi ba siya ang nobya ni Ye Fan? Hindi mo kailangang maawa para sa akin, ito ay lahat ng aking sariling pagpipilian. At, hindi lahat para sa iyo. Lumingon si Ling Yue, na may kumpiyansa ng ngiti sa kanyang mga labi, at least, noong hinarap kita noon, naisip ko lang na hinahangaan kita, na malayo ka sa akin. Wala akong pakialam kung gaano ako kahirap. I don't think I'm good enough for you. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagkita tayo, nalaman kong hindi ako masyadong malayo sa iyo, at ikaw ay walang espesyal. Ngumiti si Ye Fan ng maluwag. I'm nothing special, pero masyado kang nag-isip kanina. Kaya, kung hindi mo ako pupuntahan, tamad akong maghintay para sa iyo sa lahat ng oras. Wala kang pakialam sa akin, pero may mga taong hindi. Huminga ng mahina si Ling Yue. Hindi napigilan ni Ye Fan ang mapangiti at sinabing, Wei, kahit nagalit ka sa akin, hindi na kailangang sumang-ayon sa uri ng pagsusugal ni Ye Fang, hindi ba ito naglalagay sa iyong sarili sa panganib? Ibinaling ni Ling Yue ang kanyang ulo upang tingnan ng lalaki, isang mesla na mukha, sa tumatalo na ilaw ng kandila, na may misteryosong alindog. Bakit hindi, anong uri ng pagkakakilanlan ang inaalagaan mo ako? Ako, tiningnan ni Ye Fan ang mukha na malapit sa kamay, nilalanghap ang halimuyak ng isang babae, ang kanyang puso ay natigilan, at ngumiti siya ng masama, hindi ko alam kung sino iyon sa simula, kaya nakita ko ang lahat, ano ang masasabi mo sa akin? Pagkakakilanlan. Bahagyang nakagat ni Ling Yue ang kanyang mga labi, isang pahiwatig ng pamumula ang lumitaw sa kanyang mekantab na mukha, ang kanyang matubig na mga mata ay kumislap, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakaiwas, at nagtanong siya sa mahinang boses, kung gayon. Gusto mo pa bang panoorin ito? Kabanata 1616 na napakabilis ng iyong mga kamay. 1616. Narinig ang malambot na boses at naisip ang larawang sumisipsip ng dugo. Yeah. Pakiramdam ni Fan ay parang may umaagos na init mula sa kanyang dantian, direktang tumama sa kanyang noo, at may mainit na pakiramdam sa kanyang mga butas ng ilong. Makatuwiran na siya rin ang Panginoon na kumain at nakilala, at napakakaranasan, ngunit sa ilang kadahilanan, ang tatlong salita na panunokso ni Ling Yue ay labis siyang nasasabik. Sa pagtingin sa matambok at mapupulang labi na malapit sa isa't isa, kung titiisin pa ito ni Ye Fan, malamang na magkasakit siya. Isang malaking kamay ang pumulupot sa payat na baywang ng babae, at ramdam niya ang maselang balat na parang suat sa loob sa pamamagitan ng nag-iisang damit. Matapos niyakap ng mahigpit ang babae. Hoy! Bagaman! Si Ling Yue ay handa sa pag-iisip, medyo nabigla pa rin siya sa biglaang mainit na pag-atake na ito. Nagpakawala siya ng mapanuksong hilanghing, nakasabit ang mga balingkinitang braso sa leeg ng lalaki, at bahagyang samandal ang katawan niya. Ngunit habang umiiwas siya, lalo siyang hinabol ni Ye Fan. Sa huli, yumuko si Ling Yue ng halos 90 degrees. Dahan-dahan. Pag-atras, noontog si Ling Yue sa likod ng mesa. Bang, na may bahagyang bukol. Sa parehong oras, hindi alam, nalaman ni Ling Yue na ang kanyang klasikong mahabang damit ay tinanggal ng mga kamay ni Ye Fan at nakakalat sa lupa. Ikaw, ang iyong mga kamay ay talagang mabilis, gustong tumawa muli ni Ling Yue, ngunit medyo nagalit din, ito ay malinaw na isang kasanayan na pinatigas sa labanan. Huwag kang magsalita.
Nagsalita si Yefan ng 4 na salita sa mahinang boses, at muling hinaranggan ang mga salita ng babae gamit ang kanyang bibig. Gatlang M. Hinamplas ni Ling Yue ang dibdib ng lalaki, simbolikong nilalabanan ang kanyang kabastusan. Sa oras na ito, ang dalawang nag-aapoy na kamay ng lalaki ay marahang umalalay sa kanya, binuhat siya, at ang kalahati ay umupo sa mesa. Kailan? Nang matanto ni Ling Yue na si Yefan ay nagpaplanong puwersahang kunin ang huling pulgada ng teritoryo sa mesa, nagising siya. Hindi. Malakas na inikot ni Ling Yue ang kanyang ulo, tinulak si Yefan palayo gamit ang isang kamay, at tinakpan ang kanyang ilalim gamit ang isa pa, ang kanyang mga mata ay medyo nalilito at ang kanyang mukha ay namumula. Bahagyang natigilan si Yefan, nakatitig sa babae ng walang laman, ang sandali nang siya ay nasa tuktok ng kanyang pagmamahal, ay biglang nag-ambala, na naging dahilan upang siya ay nanlumo. Anong meron? Sumimangot si Yefan at sinabing, ayaw mo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Oh, hindi. Alam ko na nasa puso mo ako. Basta. Hindi alam ni Ling Yue kung paano magpapaliwanag, bumaba siya sa mesa at mabilis na kinuha ang kanyang panty at palda mula sa lupa. Ginawa niya. Wala masyadong pakialam. Sa harap ni Yefan, isinuot ni Ling Yue ang kanyang mga damit at nagpatuloy, basta. Ayokong maging walang ingat. Napakabilis, sa lugar na ito muli. Napaiwas ng tingin si Fan. Ang simpleng silid-aralan ay unti-unting huminahon, at napangiti ng nahihiyang, mukhang. Hindi ito masyadong angkop. Namumula ang mukha ni Ling Yue, at binigyan siya ng puting tingin, hindi ba? Kahit na hindi mo ako pakasalan, wala iyon. Bulaklak, walang regalo, walang pangako sa akin. Kahit magpakatanga ako, hindi naman kita maibibigay sa iisang table, di ba? Tapos talo ako. Narinig ni Yefan ang malamig na pawis ay malapit ng bumuhos, habang pinakikinggan ko ito, lalo akong nakaramdam ng labis na scum. Wala siyang pagpipilian kundi kunin ang kanyang pantalon, isuot ito para sa kanyang sarili, at nagkunwaring nakakatuwang tumawa, Wei, hindi ka ba masyadong kaakit-akit ngayon lang? Ilang buwan kang nawala sa paningin. Ilang buwan. Hindi, ang iyong mga kasanayan sa pagsuyo ng mga kababaihan ay umunlad din. Binigyan siya ni Ling Yue ng galit na tingin. Mataimtim na sinabi ni Fan, sinasabi ko ang totoo. Mukhang nakagawa ka ng malaking pag-unlad sa paglilinang sa sarili dito, at naging mas maganda ka mula sa loob palabas. Dahan-daang sinukle ni Ling Yue ang kanyang magulong buhok, at pinakinggan ng lalaki na pumupuri sa kanya na may kalahating ngiti. Sa katunayan, nagtrabaho siya sa industriya ng pelikula at telebisyon sa loob ng maraming taon, at minsan siyang naging reyna, at pagod na siyang marinig ang mga nakakabigay puri na salita ng mga manliligaw at tagahanga. Pero, sobrang pinuri siya ng lalaking gusto niya, at sweet pa rin siya sa puso niya. Pagbalik mo this time, tingnan mo lang ako. O tingnan mo ako, tanong ni Ling Yue. Nagmamadaling sumagot si Yefan, syempre, madalas akong pumunta sa iyo, natatakot ako sa iyong aksidente, at pangalawa, gusto kong makahanap ng kopya ng Shenlong 9 Transformations at magsanay nito. Ling Yue. Tumingin sa lalaki na may kaunting pagtataka, at pagkatapos ay pabirong sinabi, sa tingin ko ang unang layunin ay makuha ang paraan ng pagsasanay. Dati ay labis mong kinasusuklaman ng pamamaraan ni Shenlong, ngunit ngayon ay handa kang magsanay ng pamamaraan ni Shenlong, na nagpapakita na ang pamamaraang ito ay napakabuti sa iyo. Ito ay mahalaga. Sa ganitong paraan, pinigilan lang kita, ang bait talaga, pumunta ka lang talaga sa akin. Oo. Sinabi ni Fan na may mapait na mukha, kahit na wala akong planong gamitin ang pagsasanay, tiyak na pupunta ako upang makita ka. Oo, paano kita mapagkakatiwalaan na makisali kay Yefeng? Talagang totoo, sumpa ni Yefan. Ling Yue. Kinagat ang kanyang mga labi at tumanggaw na may ngiti, at pagkatapos ay nagtanong ng may pag-asa, Yefan. Gabi na rin naman, kung gusto mong kunin ang Dragon 9 Transformations, kailangan mong maghintay hanggang madaling araw. Pwede mo ba akong ilabas para maglaro muna? Paano kung maglaro? Matagal na akong hindi nakakapunta sa outside world. Alam mo rin na hindi ako lumaki sa isang clan. Nagbabasa at nag-aaral ako araw-araw, at naiinip na ako. Haha, hindi napigil ang sabihin ni Yefan sa tuwa, akala ko naging babae ka na talaga, at gustong-gusto mong gumugol ng buong araw sa pag-aaral. Mukhang mahirap baguhin ang kalikasan ng bansa, at ang buhay ng angkan ay hindi pa rin angkop para sa iyo. Gamulong si Ling Yue. Ang kanyang mga mata sa kanya, kung may sumama sa akin, maaari akong manatili, ngunit ang punto ay. Itinuturing ako ng mga tao sa angkan bilang isang hinaharap na batang lola, ngunit ako ay naging balo. Matagal na, at hindi ako naglakas loob na makipagkilala sa mga tao. Kung hindi, lahat ng tao ay tumitingin sa akin na parang naaawa sa akin, iniisip na ako ay nagnanasa, at walang may gusto sa akin. Kung may direktang nagsabi, ayaw niya sa akin, hindi na kailangan. Matapos siyang hintayin, saka ako hahanap ng mapapangasawa, ngunit may isang taong ayaw magbigay ng magandang panahon sa kanya. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Oo. Namanhid ang anit ni Fan nang marinig niya ito, at mabilis siyang huminto.
Okay, kasalanan ko ang lahat, pinaramdam ko sa iyo na nagkamali ka nitong mga araw. Weiwei, saan mo gustong pumunta? Anong ginagawa mo? Dalhin ka dyan ngayon. Mabuti o hindi. Ito ay halos pareho. Sabi ni Ling Yue na may ngiti sa kanyang mukha, hindi mo kailangang pumunta ng masyadong malayo. Sa hilaga ng Ulu City, mayroong ilang masasarap na supper restaurant at night market. Saan tayo pupunta? Kailan? Narinig ito ni Ye Fan, akala niya ay ayos lang, at lihim niyang naisip na kung sapat na ang kanyang makakain at inumin, maaaring makahanap siya ng isang high-end na hotel sa lungsod, magbukas ng isang high-end na suite o iba pa. Maging romantiko tayo, high-end ang kapaligiran na iyong iniutos, nagbukas ng isang bote ng red wine, marahil. Ang tagumpay na hindi mo nagawang magawa, magagawa mo ba ito? Ang paghihigpit sa bakuran ay gagana sa iyong sarili, kahit na umalis si Ling Yue, hindi ito maaapektuhan sa maikling panahon. Ano ang kailangang linisin ni Ling Yue? Oo, pagkatapos ilagay ni Ye Fan ang Ouroboros bracelet sa storage bag, mabilis niyang dinala ang babae sa langit gamit ang espada. Bagamat ang cultivation base ni Ling Yue ay itinaas sa Lycan, kaya niyang tumayo sa lumilipad na espada ni Ye Fan at maramdaman ang pagdagsa ng kidlat. Hindi niya mapigil ang mapasigaw sa bilis. Oo. Lumapit si Fan at niyakap ang babae mula sa likod. Sa ilalim ng mga bituin at sa liwanag ng buwan, lumipad siya sa hilaga ng maluwag. Kabanata 1617 alin. Walang masyadong night market sa 1617. Ulu City, at paminsan-minsan ay ipinagbabawal silang magbukas dahil sa ilang espesyal na dahilan. Sa kabutihang palad, sa mga araw na ito, hindi masyadong mahigpit ang pamamahala, at maraming mga negosyo at maliliit na tindero ang abala sa night market. Napaka-classic ng mga damit ni Ling Yue na tiyak na makikita siyang outlier kapag pumunta siya sa lungsod. Sa matinding kahilingan ng babae, iniwan siya ni Ye Fan sa tuktok ng isang gusali, pumunta sa palengke para bumili ng simpleng damit pang sports, at isinuot ito para sa kanya. Nagsuot si Ling Yue ng mapusyaw na gray na sweatshirt, sweatpants, at puting canvas na sapatos, at medyo hindi komportable na tinakpan ang kanyang dibdib. Sinadya mo ba, napakasikip dito, paakyat na, medyo nanlumo si Ling Yue. Sabihin, hindi mapigilan ni Ye Fan na matawa. Naisip niya sa kanyang sarili na tumawag sa iyo na napakatalino, at sinabi ng may seryosong mukha, ngayong gabi, ang mga malalaking tindahan ng damit ay sarado, at ang mga kalakal ay nasa lupa, kaya't isuot natin ang mga ito ngayon. Walang pagpipilian si Ling Yue kundi tumingin sa kumikislap na night market, huminga ng malalim sa amoy ng lungsod na matagal nang nawala, at sinabing, tayo na. Ang dalawa sa kanila ang naghalo sa karamihan mula sa isang hindi mahalata na posisyon at naglakad papunta sa pedestrian street. Ang mga neon lights ay kumikislap, ang trapiko ay abala, at ang pagmamadali at pagmamadalian ng mga tao ay maririnig sa lahat ng dako. Bagamat lampas na ng hating gabi, ang amoy ng barbecue at cumin sa hangin ay nagpaparamdam sa mga tao na parang nagsisimula pa lang ang araw. Magkatabing naglakad ang dalawa, paminsan-minsan ay nagkakatinginan, at medyo awkward ang atmosphere. Bagamat nagkaroon lang ako ng madamdaming pakikipag-ugnayan sa pag-aaral, kahit na hindi ko nalampasan ang huling hadlang, ito ay mas malaki kaysa sa karaniwang magkasintahan. Gayunpaman, nang pumasok sila sa maliwanag na palengke na ito, naglalakad sila sa isa't isa na parang mag-asawa, at ito ay medyo maalog kung tutuusin. Pagkatapos ng lahat, ang relasyon ni Ye Fan at Ling Yue ay napaka-espesyal. Kahit na magkasintahan sila sa pangalan, nagkita sila sa unang pagkakataon bilang matalik na kaibigan ng kanilang asawa. Mula sa hindi kasiya siya sa mata, hanggang sa dahan-daang pag-unawa, pagkatapos ng sunod-sunod na pagtaas at pagbaba, ilang kakaibang damdamin ang lumitaw. Ang proseso sa gitna ay parang paglalakad sa manipis na yelo. Hindi nang ahas si Ye Fan na batasin ang layer na iyon ng papel, at maingat din na itinago ni Ling Yue ang kanyang distansya. Hanggang ngayon, bagamat alam kong namumulaklak na ito at namumunga, medyo nangangarap pa rin ito. Nang misla ng kapaligiran, nagmamadaling dumaan ang isang bateryang sasakyan na naghahatid ng mga takeaways. Sinamantala ni Ye Fan ang pagkakataon na hawakan ang simpleng kamay ni Ling Yue at sinabing, mag-ingat. Yumuko si Ling Yue sa gilid, tumingin pabalik kay Ye Fan, at pagkatapos ay tumingin sa mga kamay na hawak nila. Lycan warrior siya kung tutuusin, kaya hindi man lang siya makapagtago sa isang bateryang sasakyan, ngunit hindi siya umimik sa sandaling ito, lumingon siya at ngumiti at sinabing, ano ang kakainin natin? Hinawakan ni Ye Fan ang kamay ng babae, kinurot ito habang marahan. Authentic, gusto mo bang gumawa ng mga skewer? Halika dito, kailangan mong kainin ang authentic na pagkain dito. Okay, masarap din ang roasted garlic. Ang cute ko. Namiss ko tanong nasa Magnesia ako. Sabik na subukan ni Ling Yue. Napangiti si Ye Fan, kumain ng bawang. Hindi ba't malakas ang lasa sa iyong bibig? Binigyan siya ni Ling Yue ng galit na tingin, naaapektuhan ka ng lasa sa bibig mo. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Masayang sinabi ni Ye Fan, wala lang, kakainin ko ito kung big deal. Masarap ang lasa, kaya bale. Nagkwentuhan at nagtawanan ang dalawa.
Pagkatapos nilang maglakad-lakad, pumili sila ng tindahan na may masiglang negosyo at may nakita silang maliit na mesa sa gilid ng kalsada sa labas. Umupo ka. Hayaang umorder muna si Ling Yue ng ilan sa kanyang paboritong pagkain. Pagkatapos tingnan ni Ye Fan, nagdagdag siya ng 4 na string ng mga bato ng tupa sa kanyang sarili. Bakit ang dami mong kinakain sa kidney? Napatingin si Ling Yue sa lalaki ng may gulat. Inosente si Ye Fan, ang sarap, ano sa palagay mo? Kailangan ko bang buuin ang aking baywang? Namula si Ling Yue, paano ko malalaman? Oh, Wei Wei, hindi ko iniisip kung ano ang gusto kong gawin, ito ang iniisip mo sa lahat ng oras. Sa totoo lang ako ay isang napakasimpleng tao, at wala akong masyadong magulo na pag-iisip, tila naging tapat ni Ye Fan. Pumunta ka sa impyerno. Inilibot ni Ling Yue ang kanyang mga mata sa lalaki, pakiramdam na nalinang niya ang kanyang ugali at paglilinang sa sarili sa loob ng ilang sandali, at mapapahamak siya kapag nakilala niya ang lalaking ito. Napangiti si Ye Fan at nakita ang maraming tao na umiinom ng beer sa tabi niya, at sinabing, kumain din tayo ng draft ng beer, hindi naman tayo nagmamaneho. Ngumiti si Ling Yue at sinabing, walang epekto sa atin ang alak. Hindi ba sikmura lang ang uminom nito? The key is a sentiment, after all, first date namin, bihira lang. Sabi ni Ye Fan, at pinabayaan ang tindera isang maliit na bar aisles ng draft beer. Nang marinig ito ni Ling Yue, ang kanyang mga mata ay nagpakita rin ng ilang komplikadong pag-iisip. Pagbabalik tanaw, noong kausap ko si Su Qingzhou, alam ko lang na si Ye Fan ay isang tao. Hindi ko pinangarap na ma-involve siya sa asawa ng best friend niya. Relasyon. Sinisi niya ang sarili, nahihiya, at umatras, ngunit nagsumikap din siya at nagpersige. Natatakot siya na ang lahat ng ito ay ang kanyang pagnanasa, ngunit ayaw niyang pagsisihan ito, kung tutuusin, ang buhay ay minsan lamang. Ngayon ay tila bagaman maraming bagay ang maaaring hindi maging maayos, at least ngayong gabi, ang sandaling ito ay pag-aari nilang dalawa. Cheers! Dinampot ni Ling Yue ang baso. Ngumiti si Ye Fan, nakipag-usap sa babae. Ang pag-inom ng alak, pagkain ng skewer, at pakikinig ng musika na pinapatugtog ng mga hindi gaanong advanced na speaker, bagaman hindi gaanong nag-uusap ang dalawa, sila ay lubos na nakaka-relax at nasisiyahan. Ye Fan, noong nasa Huahay ka, madalas ka bang makipag-date kay Qingzhou ng ganito? Biglang tanong ni Ling Yue na nagtataka. Umiling si Ye Fan, tumingin sa nakalalasing na gabi, at sinabing, masyadong kakaunting oras ang ginugugol ko sa kanya at sa kanila. Kapag umayos na ang lahat sa hinaharap, kailangan pa kitang samahan. Kasama rin ba ako? Sigurado ka bang ako ang magiging babae mo? Mapaglarong tumawa si Ling Yue. Kung hindi, sumimangot si Ye Fan at sinabing, sa tingin mo ba ay makakapagdesisyon si Ye Feng sa clan meeting? Kahit na talagang magreporma siya, hindi niya makukuha ang lakas na iyon, at ang kanyang katawan kadalasan ay may problema. At saka, umatras ng 10,000 hakbang, nakipagpustahan ka sa kanya, hindi mo ba ako hinayaang lumapit, hindi mo ba alam kung gaano kalakas si Ye Feng? Nagpout si Ling Yue, isa lang akong mahinang babae, gaano kalakas ang loob na suwayan ang iyong impyernong hari? Ano ang masasabi mo, kung ano iyon? Tumingin si Ye Fan sa mapupulang labi ng babae, at iniisip kung uupo at hahalikan, ngunit biglang napagtanto na may mali. Tumingin siya sa dulo ng kalsada. Isang itim na Rolls Royce ang dumaan. Sa likod ng sasakyan, may 2 Range Rover. Nang makita ng maraming tao sa lansangan ang 3 mamahaling sasakyan na ito, lahat sila ay tumayo ng sunod-sunod, na may paghanga, inggit at takot sa kanilang mga mata. Boss! Nandito na si Young Master Ye. Nandito na si Young Master Ye. Nakita ito ng lalaki sa pinto at sinigawan ang amo sa tindahan. Ilang saglit, ibinaba ng grupo ng mga tao sa loob at labas ng tindahan ang kanilang ginagawa, tumakbo sa gilid ng kalsada, tumayo at binati siya. Nagkatinginan sina Ye Fan at Ling Yue nang hindi maipaliwanag, at isang tanong ang lumitaw sa kanilang mga puso, sinong Young Master Ye? Kabanata 1618 mga pula. Noong 1618. Halos akala ni Ye Fan na sumusunod si Ye Feng, ngunit nang maramdaman niya ito, nalaman niyang ordinaryo lang ang cultivation base ng mga taong dumating. Tungkol naman sa grupo ng mga bodyguard na sumunod, mayroon lamang silang likas na lakas. Ano, akala ko si Ye Feng iyon, at iniisip ko kung paano siya naging napakabilis. Nalaman din ni Ling Yue na hindi si Ye Feng iyon, at walang imik na umiling. Nang makita ang halos kalahati ng mga tao sa kalye, lahat sila ay nakiisa sa kasiyahang panuurin. Hindi napigilan ni Ye Fan na lumapit at tinapik ang waiter sa isang restaurant sa tabi niya, at nagtanong, Dod, sino itong Young Master Ye? Ang waiter ay sobrang nakatingin kay Ye Fan sa pagtataka, sinabi niya, hindi mo ba alam? Si Ye Weian ay sikat na sikat sa internet ngayon, Ye Weian. Nandito sa amin ang headquarters niya ng Chang'an Entertainment. Ang mga kilalang tao ay nagmamakaawa na sumali sa kanyang kumpanya. Ngayon ang halaga ng merkado ng Chang'an Entertainment ay higit sa 60 bilyon, na higit 10 beses kaysa noong hindi pa alam ng lahat ang kanyang pagkakakilanlan. Talagang bata at promising. Mabait si Xiao, maraming internet celebrity ang kasama niya, at agad silang sumikat,
ilang video ni Ye Xiao na sumasayaw kasama ang mga internet celebrity kanina, at na-screen na ang Douyin app. Nalito si Ye Fan, ang Shenlong clan kailan nagkaroon ng young master na nagngangalang Ye Win. Saan siya nanggaling? Weiwei, narinig mo na ba ang taong ito? Hindi maiwasan ni Ye Fan na tumingin sa babae. Ngunit napakagulo rin ni Ling Yuwei, umiling-iling na may pag-aalinlangan, hindi ko pa ito narinig, ngunit may libu-libong tao sa pamilyang Ye, sigurado akong karamihan sa kanila ay hindi alam. Ngunit, bakit napaka-high profile ng clan ngayon? For a while, ang Clan Alliance ay nagdulot ng kaguluhan sa mundo, hindi kaya ito maitago ng sinaunang martial arts sect and clan. Ngayon alam na ng mga tao ang pagkakaroon ng mga ito. Manatili ka sa maliit na bakuran at hindi nanunood ng balita, tama ba? Napangiti si Ye Fan. Nakita niya ang kasikatan ng sinaunang martial arts sa kindergarten ni Tuan Chuan. Ngayong nasa lungsod na siya, naramdaman niya ang impluwensya ng kultura ng angkan sa mga ordinaryong tao. Tila para sa karamihan ng mga tao, ang angkan ay isang makapangyarihan at mahiwagang pag-iral, na kung saan ang mga tao ay magkaroon ng maraming pagsamba at paghanga. Ang puntong ito ay medyo katulad ng pakiramdam ng mga tao sa hari sa feudal na lipunan, at natural nilang nararamdaman na ang hari ay mas marangal kaysa sa kanila. Sa katunayan, sa pananaw ni Ye Fan, ang mga hari at angkan ay tao rin, hindi lahat sila ay namumukod-tangi at karapat-dapat na hanggan. Siyempre, para sa mga taong kakakilala pa lamang sa kultura ng angkan, natatakot ako na mas handang maniwala na ang mga tao ng angkan ay hindi pangkaraniwan. Tumango si Ling Yuwei, may narinig akong balita. Paminsan-minsan, kapag binibigyan ako ng mga tiyahin at tiyahin sa clan ng ilang bagay na kailangan ko, nagbanggit din sila ng ilang salita, na sinasabing nasusunog ang aming clan, ngunit hindi ko inaasahan iyon. Pagsikat. Sa sandaling ito, 3 sasakyan ang huminto sa gilid ng kalsada. Bagamat hindi ito parking space, kitang-kita na itong si President Ye Weian ay hindi rin pinapansin ang mga bagay na ito. Pagkababa ng nakaitim na bodyguard sa sasakyan, binuksan niya ang pinto at magalang na yumuko para yayain ang amo na lumabas ng sasakyan. Lumabas sa kotse ang isang lalaking nakasuot ng puting sando na may logo ng Dior B, isang dekorasyong floral tie, at medyo dayuhang hairstyle. Ang lalaki ay may maputi na balat, mapupulang labi, mapuputing ngipin, at matangkad at tuwid na figure na mga 1.8 metro. Mukha lang siyang 27 or 8. Pagbaba niya ng sasakyan, tumingin siya sa isang Patek Philippe watch sa wrist niya. Kasabay nito, may isang dalagang bumaba sa sasakyan, na may kaunting baby fat sa mukha, malalaking mata, at mukhang maislan ang mukha, ngunit may ilang bakas ng plastic surgery at waterlight needles. Ang babae ay nakasuot ng pulang blusang maluwag na co-branded sa LV at Supreme, white striped hot pants, at daddy shoes ni Balenciaga, at ang kanyang outfit ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20,000 hanggang 30,000 yuan. Damn it! Hindi ba't si Feng Warner na nag-aapoy kamakailan sa Douyin? Ang may higit sa 10 milyong tagahanga. Mukhang nagpalit na naman ng girlfriend si Young Master Ye. Ito ang ritmo para suportahan si Feng Warner. Kung gayon si Feng Warner ay mukhang mas payat kaysa sa video, nabalitaan ko na siya ay 18 taong gulang lamang. 18 years old. Huwag ka nang mag-aral. Ganun ba? Sa mga taong ito, sinong nag-aaral pa kung internet celebrity? Malaki ang kinikita niya. Maraming dumaan at mga ngalakal ang nakakilala kung sino ang babae, at sila ay nag-uusap ng walang kaparirikan. Ang maliit na ibong Feng Warner na iyon ay kumikapit kay Ye Weian, nagpapakita ng kaunting inosenteng tingin, bahagyang nakapout, ipinapakita ang kanyang kagandahan. Young Master Ye, maraming tao dito, lahat ay nakatingin sa amin, natatakot si Warner. Sabi ni Feng Warner na nanginginig. Niyakap ni Ye Weian ang babae, hinawakan ang babae mula sa baywang pababa, kinurot ito, at ngumiti ng masama, sa tingin ko hindi ka natatakot, nakakairite ka, tama. Oh, hindi. Nagpout si Feng Warner, takot talaga ang mga tao, humanap ng tindahan at pumasok. Nakatitig sa akin ang mga taong iyon, nakakainis. Ngumiti si Ye Weian at pinitik ang kanyang mga daliri. Agad-agad, pinalibutan silang dalawa ng 6 na nakaitim na bodyguard, at naglakad patungo sa isang barbecue restaurant na may pinakamagandang negosyo. Tiningnan ni Ye Fan at Ling Yuwei ang grupo ng mga taong naglalakad, hindi nila maiwasang hindi makapagsalita, kumakain lang sila ng merienda sa gabi. Ang isang grupo ng iba pang mga mangangalakal at mga dumaraan na kumain ng hapunan ay nabigo nang makitang hindi pumunta sa kanilang tabi sina Ye Weian at Feng Warner. Hoy! Sayang naman, kung pupunta ka sa aming tindahan, mag-shoot ng video at mag-post online, ang negosyo ay magiging patok sandali. Ilang mangangalakal ang umiling at naghiwa-hiwalay. Ngayon lang napagtanto ni Ye Fan na ang grupong ito ng mga tao ay labis na inaabangan ito, para maakit ang mga internet celebrity sa tindahan, para maisulong ito. Hindi nagtagal ay umupo na sina Ye Weian at Feng Warner sa isang upuan sa bintana. Ang lalaking ito ay mayroon pa ring mesa ng mga panauhin at ibinigay ito sa kanila upang pasayahin sila. Maraming tao ang tahimik na kumuha ng litrato at nag-record ng mga video sa labas ng bintana, tulad ng mga paparazzi at groupies. Si Ye Fan ay humigop ng beer, umiling sa damdamin, at sinabing, Weiwei, medyo luma na ba tayo?
Hindi na natin naiintindihan ang mga libangan ng mga kabataan ngayon. Parang napakatanda mo na. Sa palagay ko ay mas matanda si Ye Weian kaysa sa iyo. Tiyak na tumatagal ng maraming oras para sa ganitong uri ng tao upang linangin ang katawan. Naiinis na sinabi ni Ling Yue, maganda talaga ito para sa pamilyang Shenlong. Nakakahiya, napaka-corrupt ng estilo ng clan. Napangiti si Ye Fan, mas naging open siya, at sinabing, wala lang, may iba't ibang tao sa iba't ibang lupon, masyadong seryoso, tinatansyang hindi pwedeng paghaluin ang entertainment industry. Anyway, basta hindi ka nananakit ng tao, hindi mo ba akalain na mahilig manood ng saya ang mga karaniwang tao, hehe. Mapagbigay ka talaga, halatang ginamit niya ang reputasyon ni Shenlong para manlinlang ng mga tao kahit saan, baka isipin ng lahat na siya ang tagapagmana ng pamilya Shenlong. Inilibot ni Ling Yue ang kanyang mga mata sa lalaki. Habang nagsasalita siya, lumabas ang waiter sa tindahan at humihingi ng tawad kay Ye Fan, Sir, 4 na skewer na lang ang natitira sa aming tindahan para sa mga kidney ng tupa na in-order mo. Kung gayon si Young Master Ye ay dapat mag-order tuwing siya ay darating, at siya rin ang mag-o-order nito ngayong gabi. Gusto ko. Kaya, maaari ko bang palitan ito ng iba? Natigilan si Ye Fan, at kumunat ang noo, ako ang nag-order nito, bakit gusto mong bitawan ko ito? Kabanata 1619. 1619. Boss, mauna ka muna, dapat may rule, paano ka magnenegosyo? Hindi masaya si Ling Yue. Sa pagkakataong ito, lumabas din ang may-ari ng tindahan at nakangiting nagsabi, Sir, Miss, pwede ba kitang palitan ng 10 tuhog ng malalaking karne ng tupa? Hindi madali para sa atin na gumawa ng maliit na negosyo. Kung hindi ka maglingkod ng maayos Master Ye, sa susunod na hindi siya dumating, malaki ang mawawala sa atin. Tiningnan ni Ye Fan ang nakakaawang pagmumukha ng amo, na iniisip na hindi iyon malaking bagay, kaya hinayaan niya ito. Hindi naman sa mahina siya, wala lang talaga siyang interes at nagmamalasakit sa maliliit na tao tulad ni Ye Weian. Hindi ba sayang ang oras niya sa pakikipag-date kay Ling Yue? Ngunit tumanggi si Ling Yue, hindi. Pumunta ka lang at sabihin sa kanila, umorder muna kami, gusto nilang kumain, at lumipat sa ibang lugar. O maaari kang pumunta sa ibang lugar at bumili ng ilang mga string para sa kanila. Oh, itong kagandahan, iba alam ng pamilya na wala tayong mga bato ng tupa, at hindi nila ito ibebenta sa atin pansamantala, gusto nilang pumunta sina Young Master Ye at Feng Warner sa kanilang tindahan. Bulong ng amo. I don't care, it's your business. How can there any reason to force the guests to let the dishes? Di kaya'y sila ang mga bisita, kaya tayo. Tanong pabalik ni Ling Yue. Walang magawa ang amo at ang waiter. Alam din nila na ang kahilingang ito ay hindi masyadong makatwiran, kaya kailangan nilang pumasok at makipag-usap kay Ye Weian. Tumingin si Ye Fan kay Ling Yue na may pagkalito saglit, Wei, ilang mga string ng baywang, bakit ka nakikipaglaban ng husto? Kung gusto ito ng iba, kailangan mong bitawan ito, wala akong pakialam, ngunit ang taong ito ay kabilang sa pamilyang Ye. Hindi mo ito maaaring pabayaan na lang. Huminga ng mahina si Ling Yue. Bakit? Naguguluhan si Ye Fan. Galit na pinandilatan ni Ling Yue ang lalaki, lumaki ako, sinabi sa akin ng tatay ko at lolo ko na fiancé ako ng panganay na anak ni Ye. Inaamin ko na noong nakaraan, kinasusuklaman ko ang ganitong uri ng arbitraryong pag-aasawa ng mga matatanda. Tumakas na ako, lumaban, pero parang tatak na hindi mabubures sa akin. Hanggang sa nakilala kita, unti-unti akong pumayag na tanggapin ang lahat ng mga pagsasaayos na ito. Kahit na hindi mo ako pakasalan, ayaw mong magmana ng Ye clan. Ngunit dahil pinili ko ang angkan ng Hui na maghintay para sa iyo, gagawin ko ang aking makakaya upang gawin ang nararapat na tungkulin ito. I tried my best to seek the approval of the Valkyrie, to study all kinds of things, for what? Hindi ba isang araw lang maging karapat-dapat sa iyo? Kung ako ay nagsumikap hanggang ngayon, ngunit kahit na ang 4 na hanay ng mga bato ng tupa ay kailangan ninyong bantayan sa isang hindi profesional na angkan ng Ye, mas matitiis ko pa ba ito? Bakit? Maaaring ang nominal kong fiancé, ang panganay na anak ng pamilya Ye, ay hindi kasing husay ng sinumang anak ng pamilya Ye. Tumingin si Ye Fan sa babae sa pagkamangha. Pagkaraang tumahimik sandali, tumanggaw siya na may nakakagaan ng ngiti. Nakakatawa man ang sinabi ng babae, naiintindihan naman nila. Iba si Ling Yue sa kanyang sarili. Sa kanyang puso, ang pamilya Shenlong ay nananatili pa rin. Ito ay solemna at sagrado. Sa pagtingin sa isang bata na gumagamit ng pangalan ng Shenlong clan para magpanggap na isang fox sa labas at ninakawan siya ng mga bagay ni Ye Fan ng hindi makatwiran, natural na hindi matanggap ni Ling Yue. Ito. Sa mga mata ni Ling Yue, ito ang pinakamatandang young master ng pamilya Ye, ang dignidad ng kanyang kasintahan. Kahit na si Ye Fan ay walang gaanong pagmamahal sa pamilya Shenlong, kaya wala siyang pakialam dito, kailangan ni Ling Yue na ipaglaban hanggang dulo para sa paniniwalang palagi niyang pinanghahawakan. Napangiti si Ye Fan na nahihiya. Itinaas niya ang baso niya at hinawakan ang babae, huwag kang magalit, naiintindihan ko, masyado akong makasarili, alam mo, wala akong pakialam sa mukha. Pero hindi ko na pinansin, related din naman sa self-esteem mo ikaw naman ang future young mistress ng Ye family diba?
Halika, sa pangalan lang. Medyo gamaan ang loob ni Ling Yue, humigop ng malamig na beer, at sinabing, pero Ye Fan, masyado kang pabaya. Nandito man si Xiao Shu, hindi niya matitiis na mabuli ng ganito ang kanyang lalaki. Mahilig kang kumain, umorder ka muna, bakit hinahayaan? Tumawa si Ye Fan, ang kanyang puso ay matamis. To put it bluntly, mga babae ang nakaramdam ng sama ng loob sa kanya. Ito pala, opisyal na akong naging lalaki mo. Napagtanto ni Ling Yue na medyo pagsasalita siya, pumulot ng pulang tuhog ng willow, at itinulak ito sa bibig ni Ye Fan, kumain ka. Huwag mong sabihin. Ye Fan habang tumatawa siya, lumabas muli ang boss na may dalang maliit na stack ng cash sa kanyang kamay. Sir, Miss, narito ang $1,000. Sinabi ni Young Master Ye na bilhin mo ang 4 na hanay ng baywang na in-order mo. Maari mo itong kumita ngayong gabi, at bibigyan kita ng libreng bill. Paano na? Nakatingin sa stack ng banknotes, sabi ni Ye unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Fan. Kung ang taong ito ay lumabas sa kanyang sarili at tinalakay ito ng magalang, halimbawa, 2 tao ang magsasalo ng 1 punto at kakain ng 2 skewer o kung ano paman, kung gayon ay walang pakialam si Ye Fan. Ngunit ang 1,000 yuan na ito ay halatang isang pulubi, na pinapahiya ang mahirap. Tamang-tama, nang makita ito ni Ling Yue, ang galit sa kanyang mga mata ay lalong naging halata. Tumingin si Ye Fan sa upuan sa bintana at nakita si Ye Wian at ang internet celebrity na si Feng Warner na nagsiselfie gamit ang kanilang mga mobile phone. Ibinuga ni Feng Warner ang kanyang mga labi, ibinuga ang kanyang mapupulang labi, at idiniin si Ye Wian, gumawa ng heart-to-heart na galaw. Si Ye Wian ay may walang pakialam na mukha, bahagyang umangat ang mga sulok ng kanyang bibig, napakalamig ng kanyang mga mata, at ikinabot niya si Feng Warner gamit ang isang kamay. Nagpalit-palad silang dalawa ng anggulo at poster, at masayang nag-selfie. Wala silang pakialam sa ugali ni Ye Fan at ng dalawa sa labas ng pinto. Malinaw, sa opinyon ni Ye Wian, sapat na ang 1,000 yuan para magawa ang lahat. May sasabihin sana si Ye Fan, ngunit nakita niyang kumuha si Ling Yue ng 1,000 yuan at pagkatapos ay tumayo at naglakad papasok sa tindahan. Wei. Natigilan si Ye Fan, hindi alam kung tatawa o iiyak, tila na-provoke talaga ang babae. Wala siyang pagpipilian kundi ang bumangon at sabay-sabay na pumasok sa tindahan, nagbabalak na makita kung ano ang unang gagawin ni Ling Yue. Pagdating niya sa hapagkainan, hamampo si Ling Yue ng $1,000 sa harap ni Ye Wian. Narinig ni Ye Wian ang pop, tumingin sa pera sa mesa, at tumingin kay Ling Yue ng walang kabuluhan. Nang makita ang hitsura ni Ling Yue, hindi napigilan ni Ye Wian na mapatingin sa kawalan, namangha sandali, at nag-isip. Bakit, sa tingin mo ba mas kaunti ang pera mo? Tanong ni Ye Wian na may masamang ngiti, magkano? Sinaway ni Ling Yue sa malamig na boses, manahimik ka. Ang isang tulad mo ay karapat-dapat din na hawakan ang pagkakakilanlan ng mga inapo ni Ye at ipakita sa merkado. Shenlongs, it's a shame to be a scum like you. Narinig ito ng 6 na bodyguard na katabi niya, at dali-dali siyang pinalibutan. Ngunit itinaas ni Ye Wian ang kanyang kamay at sinenyasan silang huwag lumapit, sinabi niya na may pag-iinis sa kanyang mukha, Beauty, maaari kang makipag-ayos kung gusto mo ng pera, ngunit kung magbibiro ka tungkol sa aming Shenlong clan, ito ay magiging isang malaking bagay. Aba, kaya na ng angkan. Hindi ba pwedeng pumatay ka na lang ng tao sa kalye? Madudugo ba ang clan boy na tulad mo? Tumawa ng sarkastikong si Ling Yue. Nakita ni Feng Warner ang mukha ni Ling Yue sa oras na ito, at sinabing may pagalit na ekspresyon, ano ka ba? Naglakas loob kang magsalita sa amin ng Young Master Ye ng ganyan. Ang isang plastic surgery sa mukha ay kamukha ni Ling Yue, isang internasyonal na reyna, sa tingin mo ba hindi ko ito nakikita? Akala mo ba talaga ikaw si Vivian, ang reyna ng araw? Una, magpalit tayo ng damit, at pagkatapos ay pumunta dito para manloko ng pera. Di ba gusto mo lang sa balita, nakakadiri kang babaeng nagpaplastikan, marami na tayong nakita. Pagkababa, maraming tao sa restaurant ang natigilan at nagtatakang tumingin kay Ling Yue. Noon lang bigla na-realize ng lahat na ang dilag na ito ay kahawig ni Vivian, ang international queen na kanina pa, retired. Galit na galit si Ling Yue kaya namutla ang mukha niya at nanginginig ang boses niya, ikaw. Sabi mo nagpaplastikan ako. Kabanata 1620 si Ling Yue ay natigilan. 1620. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, bukod sa tinawag siyang tomboy noong masamang babae si Ling Yue, wala talagang kumukwestiyon sa kanyang hitsura. Kahit na hindi siya ang nangungunang kagandahan sa industriya ng pelikula at telebisyon, walang itinanggi na first class ang kanyang hitsura at figure. At saka, bagamat nagtrabaho siya sa industriya ng pelikula at telebisyon sa loob ng ilang taon, pabayaan ang plastic surgery, hindi pa niya nahawakan ang mga facelifting needles at hyaluronic acid. Ngayon, halos hindi siya makapagsalita nang sabihin ng isang maliit na internet celebrity na halatang plastic surgery na nagpa-cosmetic surgery siya, at ginaya niya ang sarili niyang operasyon. Gaano man kahusay ang paglilinang ng isang babae, bibigyan niya ng espesyal na pansin ang kanyang hitsura. Paano makakayanan ni Ling Yue ang paninirang puri ng ganito?
Ilang saglit pa ay nagpaputok na rin si Ling Yue at ngumisi. Tinakpan mo ang baba mo, ilong mo, pinutol mo ang double eyelids mo, idinilat mo ang sulok ng mata mo, tingnan mo ang maliliit na sugat sa binti mo, may liposuction ka pa sa hita mo. Ikaw, isang babaeng naglakas loob na lumabas pagkatapos lamang magpa-acupuncture, at mayroon ka pa ring mukha para pag-usapan ang tungkol sa akin. Kailan? Narinig ito ni Feng Warner, bigla siyang sumabog sa galit, ang mga mata ni Ling Yue ay may bisyo, at inilipat niya ang lugar sa kanyang katawan. Lahat nakalabas. Nang makitang may mga taong nakapaligid sa kanya na nagtataka na nakatingin sa kanya, mas lalo pang nataranta at nahihiya si Feng Warner. She was blaming each other just now, naging biro na siya. Siya. Nagmamadaling nakipagtalo, ikaw, kalokohan mo ang sinasabi mo. Ano ang alam mo? Ako. Nagsagawa ako ng kaunting plastic surgery, cosmetic surgery lang. Hindi kagaya mo, peke ang buong katawan. Talaga. Tapos sabihin mo sa akin, anong peke sa mukha ko, pwede kong kurutin sa gusto mo, pero pagkatapos mong kurutin, maglakas loob ka bang hayaan akong kurutin ang ilong mo? Agresibong tanong ni Ling Yue. Feng. Nagulat si Warner at hindi namamalayan na inabot niya ang kanyang ilong, ngunit ang pagkilos na ito ay ganap na nagbunyag ng kanyang pagkakonsensya. Oo. Nakatayo si Fan sa likod, nakasandal sa isang mesa, at hindi napigil ang matawa, itong si Ling Yue ay talagang hindi makatwiran. Oo naman, ang mga babae ay talagang nagmamalasakit sa kanilang hitsura. Ito ang digmaan sa pagitan ng mga kababaihan. Sa sariling salita ni Ye Fan, may mga taong nagsasabing pangit siya, hindi man lang siya nag-abala na makipagtalo sa kabilang panig, at pagod na siyang makipagtalo. Young Master Ye, tignan mo, binibuli ako ng pangit na bastard na ito. Kamukha niya si Vivian, nakikita mo yun, di ba? Feng. Walang masabi si Warner tungkol kay Ling Yue, kaya humingi siya ng tulong kay Ye Wian. Bumangon ka na. Kalmadong ngumiti si Ye Wian, tinapik ang binti ni Erlang, inakbayan si Feng Warner. Itong babaeng ito, kung gusto mong gamitin ang lumang routine na ito para maakit ang atensyon ko, humihingi lang ako ng tawad sa iyo. Ha! Natigilan si Ling Yue, naisip talaga ng lalaking ito na sinasadya niya itong gawin malapit sa kanya. Huwag itago ang anuman, ang iyong nakakagulat na kakayahan sa pag-arte, gaano man Kato to, gaya ng sinabi ni Warner, hindi ka maaaring maging Ling Yue. Pagkatapos ng lahat, kilala ko si Ling Yue, at hindi siya maaaring narito, mukhang proud na ngumiti si Ye Wian. Ling Yue ay nasa kawalan, iniisip na hindi pa niya nakita ang lalaking ito, paano niya ito nakilala. Hindi niya maiwasang lumingon kay Ye Fan, gustong itanong kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay patungo sa kanya, na nagpapahiwatig na ang babae ay maaari lamang makipag-chat ng mag-isa. Naisip din niya na medyo kawili-wili ito. Ling Yue. Hindi napigil ang matawa, at bumalik at tinanong si Ye Wian, sabi mo. Kilala mo si Ling Yue. Kakaiba ba naman, sa level ko, kahit anong star pwede makontak. Kaya hindi mo na kailangang itago ito sa akin, kung gusto mong pumirma sa aming kumpanya, mabibigyan kita ng pagkakataon, ngumiti ng masama si Ye Wian. Feng. Narinig ito ni Warner at hindi napigil ang magsabi, Young Master Ye. Bakit mo siya ni-recruit? Malamig na tiningnan siya ni Ye Wian, bakit, kailangan ko ng pahintulot mo para pumirma sa isang babaeng artista? Feng. Namutla ang mukha ni Warner, at umiling siya sa takot, hindi. Hindi, sa tingin ko lang ay nakakadiri ang babaeng ito. Ye Wian. Iniunat niya ang kanyang kamay at ikanawit ang baba ni Feng Warner, at sinabing, maaari niyang sundin ang isang imitasyon na ruta at gumawa ng isang live na broadcast, at sabihin na siya ay Little Wei Wian, at tinatayang magiging sikat siya. Kung tutusin, maraming tagahanga si Ling Yue. Young Master Ye, talagang may katalinuhan ka sa negosyo? Oo, magkamukha siya, nagmamadaling humajijek si Feng Warner. Halos lumuwa ang mata ni Ling Yue nang marinig niya ito, hiniling talaga ng lalaking ito na gayahin niya ang sarili niya. Hindi. Ye Wian, sabihin mo sa akin, paano mo nakilala si Ling Yue? Paano ka nakakasigurado na hindi ako si Ling Yue? Ngumisi si Ye Wian, ito ay medyo personal, lakas ng loob na tawagan ako sa aking pangalan. Kalimutan mo na ito, ang young master na ito sa orihinal ay ayaw kong maging masyadong publiko, ngunit dahil tinanong mo yun, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo. Si Ling Yue, ang reyna ng langit, ay talagang miyembro ng aming Shenlong clan. Ang dahilan kung bakit siya nagretiro ay upang bumalik sa angkan. Ngayon, naiintindihan mo na. Narinig ito ng maraming tao sa tindahan at napasigaw sila sa pagkamangha. Obviously, kapag kumalat na ang balita, magiging big news na naman. Ling Yue. Dumating din bigla, feeling this guy is so, no. Kaya, hindi mo kailangang magpanggap sa harap ko. Buo ka man o ipinanganak, inaamin ko na halos kamukha mo si Ling Yue. Ako. Mabibigyan ka ng pagkakataong subukan, magsimula sa anchor, kung maganda ang epekto, opisyal na pipirmahan kita. Originally, ganito ang ginagawa ng mga nasa ibaba, bihira lang itong young master na ito ang mag-recruit ng personal, sana huwag mo akong pababayaan. Ye Wian.
Sabi niya, itinuro muli ang $1,000, at sinabing, kunin mo ang pera na ito, bumili ng ilang disenteng damit, at magulat sa aming kumpanya bukas ng umaga, huwag magbihis ng napakarumi. Nang si Ling Yue. Narinig ito, ang kanyang galit noong una ay nawala, dahil nalaman niyang hindi na kailangang magalit sa ganoong tao, ito ay masyadong mura. Itago ang pera para sa iyong sarili. Hindi ako interesado sa iyong kumpanya, at hindi rin ako gustong gumawa ng mga live na broadcast. Ako. Pumasok lang para sabihin sa iyo na hindi ka namin papakawalan para sa 4 na bungkus ng mga bato ng tupa. Kung gusto mong kainin ang mga ito, lumabas ka at bumili ng mga ito. Ling. Pagkatapos magsalita ni Yue, umiling siya ng walang imek, tumalikod at hinayla ang kamay ni Yefan, at babalik na sana sa kanyang upuan. Bitik. Biglaan. May sampal sa mesa mula sa likod. Lumingon sina Yefan at Ling Yue at nalaman na si Ye Weian ay malungkot na nakatingin sa kanila. Babae, ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Malamig na tanong ni Ye Weian. Sumimangot si Ling Yue, hindi maipaliwanag, lalaban na sana siya, ngunit pinigilan ni Yefan. Oo. Ngumiti si Fan at sinabing, sabi ko, malapit na, o hahatiin kita sa 2 grupo. Hindi na kailangang magingay para sa late night snack, di ba? Ito ay kanya. Unang pakikipag-date kay Ling Yue, at napakasaya niya, at ayaw niyang gumawa ng masyadong ingay. Tanga, kahit napatayin mo ang taong ito, ano ang silbi? Shut up! Tanong ko sa babaeng ito, ano ka ba? Mabangis na sabi ni Ye Weian. Tama. How dare a stinky diawsi talk to young Master Ye like that? Naiinis na sabi ni Feng Warner, kumapit sa kanyang backer. Oo. Kumunot ang noo ni Fan, iniisip na itong Feng Warner ay mas bata kay Mumumo, paano siya magiging ganito, maging internet celebrity din ba siya? Ang ganitong uri ng tao ay nag-post ng mga video sa internet araw-araw, at pinupuri ng iba, hindi ba dapat na ipahamak nila ang mga kabataan? Nang marinig ni Ling Yue na sinabi ng iba si Yefan, lumubog ang kanyang magandang mukha, at sinabi niya, Ye Weian, kilala mo ba kung sino ang iyong sinasaktan? Haha, nakakasakit. Nakakasakit sa nanay mo. Ngayong nakita mo na ang mundo, gusto mong sumikat at maging tanyag online, sapat na ang iyong determinasyon. Hindi ka natatakot sa kamatayan, tama ba? Well, papasayahin kita, at tiyak na makikita mo bukas ang isa sa mga sikat na video sa internet, ang mga asong lalaki at babae ay nagpapanggap na pinipilit na lumaban at binugbog. Sabi. Sa sandaling pinitik ni Ye Weian ang kanyang mga daliri, may 2 bodyguard sa tabi niya, at agresibo siyang sumugod para gawin ito. Ngunit sa sandaling ito, isang pabirong boses ang nagmula sa labas, ano? Papasok sa loob, napakasigla. Kakadating ko lang, may magandang palabas ba na itanghal? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.